Kaguluhan ang naging dahilan ng pag-aresto sa isang lalaki na may dalang hindi lisensyadong baril sa isang debut party sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija noong March 9, 2025. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director, sinabi ng NEPO na bandang alas 11 GMT ng gabi, isang concerned citizen ang nakipag-ugnayan sa Quiapo Police Station at nagulat ng kaguluhan sa isang lokal na pagdiriwang ng dibu sa barangay Tutuloy. Pagdating ng mga pulis, nadiskubre na ang suspect na isang 42 anyos na lalaki, security guard mula sa Barangay District 6, Quiapo, ay hawak na ni Police Staff Sergeant Rohires Constantino, isang off-duty officer na nakatalaga sa Nampikwan Police Station. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na bandang alas 10:50 ng gabi, tinangka ng suspect na pigilan ang konfrontasyon sa party, ngunit lumaki ang sitwasyon nang kunin niya ang isang baril sa compartment ng kanyang motorsiklo at ipinakita ito. Agad namang rumisponde sa pinangirihan si Police Staff Sergeant Constantino na nakatira sa kaparehong barangay at matagumpay na naaresto ang suspect. Nakuha mula sa suspect ang isang kalibre 9mm arms core pistol na may magazine na naglalaman ng 5 mga bala at nakalagay sa isang itim na holster. Ang suspect ay hindi nakapagbigay ng anumang legal na dokumentasyon para sa baril. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code of the Philippines ang suspect. Pinuri naman ni Colonel Hermino ang mabilis at mapagpasyang paghatol na ipinakita ni Police Staff Sergeant Constantino na walang pag-aalinlangang tumugon sa sitwasyon sa kabila ng pagiging off-duty nito. Idinaos ang isang matagumpay na unang taunang General Assembly meeting ng Nueva Ecija League of Market Administrators Incorporated o NELMA. Katuwang ang Department of Trade and Industry DTI Nueva Ecija Provincial Office noong March 7, 2025 sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Sinaksihan ni Gabaldon Mayor Joby P. Imata ang pulong kung saan pinuri nito ang mahalagang papel ng NELMA sa pagpapaunlad ng komunidad na itinatampok ang mga pagpupabuti sa mga pampublikong pamilihan, suporta sa vendor at proteksyon ng consumer. Ang pagtutulungan ng NELMA at DTI ay nagpapalakas ng dedikasyon ng mga miyembro ng samahan at mga unit ng lokal na pamahalaan, ay nagbigay ng moral, nagpasigla sa paglago ng ekonomiya at nagpalakas ng mga pampublikong pamilihan laban sa kompetisyon mula sa mga mall. Habang binanggit ni OIC Provincial Director Alfie Ray L. Galapon ang mga tagumpay ng mga market administrator at muling pinagtibay ang pangako ng DTI sa proteksyon ng consumer at lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Nag-ambag naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas BSP sa pamagitan ng paglalahad ng Piso Caravan Program para palitan ang nasirang pera. Ipinakita rin ng DTI ang pinakamaringal na programa nito na idinisenyo upang mapahusay ang pagiging mapagkompetensya ng mga pampublikong pamilihan ng lalawigan. Ang muling nahalal na Pangulo ng NELMA na si Ronnie N. Ponsal at ang mga opisyal ay nangako sa isang strategic planning session upang matiyak na lahat ng local government units, LGUs, ay makikinabang sa mga serbisyo ng NELMA. Iniulat ng NELMA ang tumaas na partisipasyon ng LGU at pinalawak na mga programa sa pagpapaunlad ng miyembro. Ang pagpupulong ay nagtapos sa isang panibagong pangako mula sa mga stakeholder at miyembro na aktibong isulong ang mga kapaki-pakinabang na programa ng pamahalaan, pagyamanin ng patuloy na paglago at pakipagtulungan. Matagumpay na nakahuli ng 3 provincial most wanted at isang ordinaryong wanted person ang isinagawang manhunt operations ng NEPO noong March 10, 2025. Sinabi ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, na ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station ay nagsagawa ng magkahiwalay na manhunt Charlie operations sa Barangay Lagaria at Vihandre, kapwa sa Cabanatuan City.
Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto sa isang live-in couple na provincial most wanted persons ng Nueva Ecija na nasa ika-9 at ika-10 na pwesto. Inaresto sila sa bisa ng warrants of arrest para sa dalawang bilang ng paglabag sa Republic Act 10883, the new Anti-Carnapping Act of 2016 na may inirekomendang piyansa na 300,000 pesos at 350,000 pesos ayon sa pagkakabanggit. Sa hiwalay na operasyon ng Cabiao Police Station bandang alas 12:05 ng tanghali sa Barangay San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija, arestado din ang isang 21 anyos na mekaniko na naitala bilang top 1 municipal at top 4 provincial most wanted person. Siya ay hinahanap ng mga otoridad para sa statutory rape nang walang inirekomendang piyansa. Samantala, dakong 11:20 ng umaga, nagsagawa rin ng katulad na operasyon ang mga elemento ng San Antonio Police Station sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 54 anyos na ambulance driver mula sa Barangay Luyos na wanted sa grave threat na may inirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng operating units ang mga akusado habang sinabi ni Colonel Hermino na may paglalagyan ng mga wanted na tao sa kanilang kulungan. Nananatiling matatag niya ang kanilang pangako na mapanagot ang mga kriminal at patuloy nilang hahabulin ang mga individual upang panagutin sa kanilang mga kasalanan.